No release policy ipatutupad ng Land Transportation Office sa mga sasakyang na-impound sa anti-colorum operations. Layo nitong masolusyonan ang matagal ng problema sa iligal na operasyon ng mga colorum na sasakyan. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Dismayadong jeepney driver na si Nato. Ipatutupad kasi ng Land Transportation Office ang no-release policy sa mga sasakyan na na-impound sa anti-colorum operations. Posible nitong maapektuhan ang mga kasamahan nila na nabigo makapag-consolidate sa PUV Modernization Program. Para sa kanya, kailangan ding marinig ang hinaing ng mga hindi nakapag-consolidate na itunuturing na ngayon ng mga colorum. Kawawa naman yan, mga pamilyado yan eh. Isang kukuha ng panggastos yung mga yan. Sa pagmamaneho lang ang inaasahan eh. Umaasa sila na kahit papaano ay mabigyan pa ng panahon ang mga kasamahan nila na makapasada. Kung bibigyan sila ng pagkakataon na bumiyahe, pwede silang bumiyahe. Bakit hindi? Basta sundin lang yan talaga kung anong gusto mangyari ng gobyerno. Para sa LTO, masyado ng matagal at malalim ang problema sa iligal na operasyon ng mga colorum na sasakyan. Kailangan na anya nilang magpatupad ng mas mabigat na parusa. Kung dati kailangan lang magbayad ng multa para ma-release ang na-impound na sasakyan, ngayon kakailanganin na ng court order. Sa isang memorandum na ipinalabas sa lahat ng regional directors, district office heads at chiefs ng LTO units, ipiniliwanag na kailangan agad na maisampa ang mga kasong kriminal sa bawat matagumpay na anti-colorum operations. Sinasabing 30% ng kita araw-araw ang nawawala sa mga lehitimong operator at driver dahil sa operasyon ng mga colorum na sasakyan. Sa umiiral na polisiya, ang mga mahuling colorum na jeepney ay maaaring pagmultahin ng 50,000 piso para sa operator, 1 taong suspension para sa driver at 30 araw na pag-impound sa sasakyan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.